Makinig ka, Jesse Fortaleza. Magtago ka hanggat gusto mo, nagpatay ka ng telepono. Saan kayo kumukuha ng tiba ng sikmura at laman loob pagkatapos pag-aantay niyo, papangakuan niya paulit-ulit, hindi niyo nagagawa? Itong tao, niloloko ninyo. Pag binisita ka namin, magsuot ka na ng diaper mo, baka maikot ka, tatagusan ka, umayos ka. Ano po kayo? Recruitment agency or consultancy po? Consultancy po. Just make sure na marami silang naloko dyan para ibigay natin sa transnational ng CIDG para i-operate na yan para na sa ganun ay mabigyan ng warrant. Si Glenn, 27 anyos mula Cebu, nangarap maging isang seaman. Nangutang ng 95,000 pesos sa 5-6 sa pangakong makakasampay ito ng barko. Pinaghintay daw siya ng 7 buwan at pinaasa ng maritime consultancy na kanyang inaplayan. Nalubog daw sa utang ang pamilya ni Glenn. Hindi pa man siya nakakasampa ng barko, sinisingil na siya ng kanyang pinagkakautangan. Kaya naman, nagdesisyon na siyang lumapit sa hashtag Ibabitag Mo. Ano sa problema nila? Ang gusto ko lang sir is mabalik yung pera ko sir. Agency na narareklamo mo. Oh, yes sir. Anong klaseng agency? Employment agency, recruitment agency. Recruitment agency. Para saan yung trabaho? Para sa sir, seaman sir. Asa man ang opisina? Sa Cebu din eh. Sa Pedro Hill. Pedro Hill. Oh. Investigate this and understand exactly. Kayong investigate this. Yes. Ano ba nangyari? Pinangakuhan ka lang ng pinangakuhan? Opo sir. Binayad ko po yung 95,000 tapos Okay. sa pangako nilang isang buwan lang po sir is makakasampa na po ako sir. Nung una, nagdalawang isip po talaga ako sir na magbayad na sa halagang ganyan sir kasi malaki po sir eh. Okay. Pero sabi naman po nila sir na pag nag-back out daw po ako, isusuli daw po nila yung pera. Tawagan nga tong Jesse Obas Fortaleza. Makinig ka, Jesse, sumagot ka. Anak ka ng tipaklong, nagpatay ng telepono. Mario Joseph na to. Kawawa to. Pinangakuhan niyo ng pinangakuhan, pinagantay niyo. Isuli nyo na po para maisoli ko na yung pera sa pinagutangan ko. Tapos makauwi na po ako ng Cebu para makapagtrabaho na muna doon. Pag po sinabi kasing maritime consultancy, malamang po hindi po ito lisensyado ng Department of Migrant Workers. No? Okay. Hindi po ina-allow ng Department of Migrant Workers ang isang consultancy entity or firm na mag-hire, mag-refer, mag-recruit, and do any act of recruitment for the deployment of our seafarers. Bawal po yun. Hoy, Jesse, kinig ka. Magtago ka hanggat gusto mo, nagpatay ka ng telepono. So, itong tao, niloloko ninyo. Saan kayo kumukuha ng tiba ng sikmura at laman loob pagkatapos pag-aantay niyo, papangakuan niya paulit-ulit, hindi niyo nagagawa? Pag binisita ka namin, kasama ang mga BPLO ng City Hall, magsuot ka na ng diaper mo, baka maipit ka, tatagusan ka, umayos ka. Malabas na yung permit nila is Marine Consultancy Services. Doon pa lang, sa ganung klase na line of business na in-apply nila and which was eventually approved and processed by this office, dapat yung operation nila limited only to that. So, ang gagawin ng Bureau of Permits to conduct an inspection on the aforementioned establishment. Kung ano man ang kalalabasan yon, which I presume magkakaroon siya ng violation kung talagang recruiting yung kanyang ginagawa. So, that will be the first step. Meron naman tayong, of course, tinatawag na due process. So we will abide by that. Papadala namin siya ng notice of violation which the establishment should comply or rectify. Pag hindi niya ginawa yun, well, eventually that could lead to the issuance of a closure order or cease and desist order against the airing establishment.
Ito na po yung building sir sa Onlad House. Office ni GMF Maritime Consultancy po, nasa second floor po sir. Dito na rin po ako sa loob ng building po, nagbayad po sa kanya sa halagang 95,000 po. Hindi inabutan ng bitag ang may-ari ng JMF Maritime Consultancy na si Jesse Fortaleza. Tanging mga tauhan lamang ni Jesse ang humarap sa aming grupo. Sige, pwede ikaw sabi. Tingnan ng permit ha. Manning and crewing, meron? Wala po sir. Recruitment lang. Tapos na dito sir. May land-based style yan, tingnan mo. Ayun sir, for ano yun sir, tawag. May direct hire po. Ano yun sir, may kinokontak. Pupunta kayo ng opisina, papaliwanag niyo yan. Iiwan ako ng papel, dadalhin niyo, papaliwanag niyo sa inyo. Na hindi kayo nagre-recruit, hindi manning and crewing ito. Then, yung complainant, yung ayusin yun. No? Kasi kami, sa permits lang kami. No? Kasi hindi kami pupunta dito, walang nagko-complain. Matanong ko lang sir, ano po kayo? Recruitment agency or consultancy po? Consultancy po. Consultancy. So itong mga aplikante, nag-a-apply po ng trabaho. Utility. Tapos appliance overseas. Overseas. Nag-ano kayo sir, parang recruit? Nagre-recruit. Yes po. Hindi kami nagre-recruit, ano lang, yung mga kailangan ng papeles, ano ba mga kulang, ganyan lang sir. Wala nang iba sir. Hindi nagre-recruit sir, pero ito, complainant to, pinangakuan ng trabaho. Hindi po kayo pwedeng mag-recruit. Alam niyo po ba yan? Hindi sir. Oo, kasi pag sinabing consultancy, sir, lalapit lang sa inyo yung mga aplikante para humingi ng payo. Kumbaga, magkaroon sila ng kaalaman kung ano yung mga trabaho pwede lang pasukan. Pero hindi po kayo pwedeng mag-recruit. Pwede kaming number nung baka pwede namin matawagan. Wala din akong contact. Ikaw, sir, boss mo, wala kang number? Para matapos na. Parang imposible naman. Kanina kayo nagre-report. Kahit kayo lang talaga dito, utility, walang manager, walang Wala, sir. supervisor. Sir, kami kasi, kaya lang naman kami nandito, may complainant, di ba? Sana maintindihan niyo, ha? maintindihan po namin. Oo, yung trabaho ng Bureau of Permits, hindi na ipapakalaman. Ang sa amin lang, ito, may complainant dito na nirereklamo niyo yung amo niyo. Kung kaya niyong kausapin yung boss niyo na nandito kami, please inform na lang siguro yung boss niyo. Hindi kami matitigil dito na porket wala yung boss niyo, aalis na lang kami. Dean, what's up? Bali sir, hindi po namin naabutan dito yung may-ari ng consultancy. Ang nandito lang po yung kanyang mga tauhan na utility raw po yung kanilang position. I'm sure na yung kanilang mga tauhan dyan, kung sino man yung mga tauhan na yan, whether utility sila, they have access to the owner. I'm sure that the owner will understand at naintindihan niya kung anong ginagawa niya. If this is the same situation, which is promising employment, delikado yan. Baka large scale yan. Kung ano man ang gagawin ngayon ng Manila City Hall to close down because of their illegal operation, nasa City Hall ngayon yan. Kung ano man yung nakita nga ng police, maybe pwedeng mailagay yan sa situations, but I think dapat ang humawak ng CIDG na eh. Just make sure na marami silang naloko dyan para ibigay natin sa transnational ng CIDG para i-operate na yan, para na sa ganun mabigyan ng warrant. Ilang sandali bago umalis ang bitag, nakatanggap si Glenn ng isang tawag sa telepono. Ang nasa kabilang linya, ang may-ari ng JMF Maritime Consultancy na si Jesse. Hello sir. Sinabi niya ko lang nga, ibalik ng Martes. Nandun ang pera, bakit nagreklamo ka pa? Sir, simple lang po yung gusto ko sir. Ayaw ko po kayong umabot pa tayo sa ganito sir. Ang gusto ko lang po sir, yung pera lang po talaga sir, makuha ko po sir. Tama, very good yan, the best yan. Ang ano ko lang ito, kaibigan kayo. Bakit? Sir, may kakausap lang po sana sa'yo sir ba? Hello, Sir Jesse. Magandang hapon po. Staff po ako ni Sir Ben sa Bitag. Nakakalungkot, di po namin kayo naabutan, no? Sir, kasi busy ako, sir. Gusto mo Pero, daw sir, makausap si Sir Ben, sir. Tama po ba yung pagkakarinig ko? Oo. Bago mo ibigay yung pera. Ibigay ko ang pera, sir. So, kailan nyo po Kailangan ibabalik na. yung pera, sir? Sir, ibalik ko sa Lunes. Ako na bala. Lunes po. Itong darating na Lunes. Itong darating na Lunes. After lunch, sir. Kung sumagot po kayo dun sa program namin, di sana, hindi na tayo umabot sa ganito.
Sir, pasensya, ganyan pa, hingi tayo ng sorry. Yan na lang. Itong darating na Lunes, after lunch, sir. Kinabukasan, agad isinauli ni Jesse ang pera ni Glenn sa pamamagitan ng remittance center, makaiwas lang sa hagupit ng bitag. Sa mga nabiktima pa ng JMF Maritime Consultancy, huwag magatubiling lumapit sa hashtag ibabitag mo.